Hello guys, welcome to my video for today. So gawa lang ako ng maikling video ulit bago pumasok. So ito ang gagawin kong video about sa nag-message sa akin kahapon sa WhatsApp. Nagtanong. So ito yung tanong niya sa akin bago ko umpisan yung topic ko kung makakatransfer ba agad kapag expired ang ikama. So ito, sabi niya sa akin sir, magandang tanghali po. Yun, good afternoon din po. Yun ang sagot ko na sa kanya muna eh. So expired na po ikama ko, mag 1 month na sa 15. Pwede na po ba ako lumipat ng iba company? O di pa din nila renew? So ang sagot dyan, sinagot ko sa kanya kahapon kasi binusover ko kasi medyo tinamad na rin akong mag-type kasi minsan tamad din ako mag-type kaya binubusover ko ang sagot ko sa kanya kahapon, makakalipat siya. Basta importante may kapil siya, may magkapil at may transfer sa kanya. Kasi yung sinabi ko sa kanya, pag expired ang ikama mo, hindi na kailangan ng approval ng company mo. Lalo yan, medyo matagal na, 15 days na, 2 linggo na mahigit na expired yung ikama niya. Kasi once na pag may bago kang employer, once na sinindan ka ng kiwa contract at inaccept mo yon, ang gagawin lang ng bago mong employer para matransfer ka agad, pupuntahan niya doon sa AppShare, papalitan yung sponsor mo doon. Kaya ang sagot talaga dyan, pag expired ang ikama mo, mabilis ka makatransfer. Anytime pwede ka mag-transfer. Kahit isang araw nga lang na-expired yung ikama mo Kasi sa akin nung dati, nung una kong transfer, nabutan na expiration yung ikama ko kasi yung una kong kiwa, kinancel ng una kong company. Kaya nakatransfer ako sa ibang company. Kaya, kasi ang ginawa sa akin noon, kasi alam nila expired yung ikama ko, sinindan ako ng kiwa. Ito, istorya ko lang sa inyo yung nangyari nun sa akin, nung 2021. Sinindan ako ng kiwa contract. Pero bago ko inaccept yun, binasa ko muna. Tinignan ko muna kung tama yung kasunduan, yung food allowance, saka yung basic salary, saka yung insurance, saka yung company. Ngayon, di nakita ko, okay naman, walang problema. Kagaya nun, pre-accommodation, pre-transportation, lahat nakalagay doon. Di inaccept ko. So, ang ginawa na nung pag-accept ko nung kiwa na yon, hindi na kailangan ng approval ng company kasi expired din yung ikama ko nun Kaya nangyari, ang ginawa ng una kong nilipatan, pinasok agad yung sponsor ko. Mismong araw na yun, nung inaccept ko yung kiwa, pinasok yung sponsor ko noon. Pinalitan lang yung sponsor doon. So, nag-apply sila ng papalitan yung sponsor. Mga siguro halos wala pang parang minuto lang yata noon, wala pang isang araw Wala pang isang araw na napalitan agad ang sponsor ko doon. Ang naging sponsor ko, yung nilipatan ko ng company, yung nagsin sa akin ng kiwa. Kaya, nung napalitan yung sponsor sa aking AppShare, yun, 100% nakatransfer na ako. Kaya yung nangyari doon sa aking ikama, kasi yung nangyari, i-renew na lang nila yung ikama ko Pero ang problema lang, inabot ako ng 2 months nun, kaya nagbayad din ako ng 2.5. Pero ganoon talaga, yung mahalaga sa akin na makalipat ako. Kaya nangyari nun, yung ikama ko na lang, ni-renew nila. Nung ni-renew nila yung ikama ko, yun ang yun. 100% nakalipat ka na. Pero kahit hindi na rin yung ikama mo, basta nakalipat yung sponsor mo sa kanila, 100% nakalipat ka na sa bago mong employer na gusto mong lipatan. Basta ang importante, sila na yung nakalagay sa sponsor mo. Kaya pag expired ang ikama, automatic yan. Hindi na kailangan approval ng company. I-accept mo lang yan, tapos palitan lang nila sponsor mo sa AppShare. Yun, makakalipat ka agad. So hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.